Ngayong araw ng Disyembre 11, 2023 ay napagkasundoan naming magkakaklase na tumulong sa taong malapit sa amin. Isang lola na kahit na matanda na ay tumakayod pa rin para mabuhay. Bundok ang lokasyon ng kaniyang tirahan at doon na rin namin matatagpuan ang kaniyang pinagkakaabalahan. At ito ay ang pagtitanim at paggawa ng basahan. Ganito ang buhay ng isang lola na kilala sa pangalang Lola Emma. Ganito ang halos araw-araw niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Dito na halos umikot ang kaniyang buhay sa pagtatanim at paggawa ng basahan dito sa bundok. Dito din siya kumukuha ng kaniyang pansuporta sa sarili sa araw-araw. Minsan, ay kamote na lamang daw ang nagiging sandalan kapag matanda ang kaniyang benta. Ayun si Lola, gising na. Kamoting kahoy at kamoting baging ay isa sa kaniyang mga tanim na madalas ay pangtawid gutom na din. Pinabadlock na nila. Ano la? Anong pangalan mo la? Mapiguli. Ilang taon na po kayo? Ano? Natulog ko sa 1956. November 15. November 15. So, ilang taon na po kayo ngayon la? 66, 67. Oh, 66. Oh, 67 pala. Birthday ko 67 pala. Dito po talaga kayo nakatira sa Ano ba bundok? Dito po talaga kayo nakatira sa bundok? Oo, dito ako araw-araw kasi magtatanim. Magbibenta ng talbos, kamuting kahoy. Lahat. Mayroon ako dito sa bundok. Gano'n na po kayo katagal dito la? Ay, matagal na kami dito. Tingin niyo po mga ilang taon na po? Ano, pag sa bago o ba, inangakan po ano, isang taon pa lang. Isang taon. Isang taon na po kayo dito? Ganito po ang Balik pamumuhay. balik namin, isang taon na ngayon. Sa tubig po, no, matagal pong nag-iimbak po kayo ng pangmatagalang tubig para sa inumin. Ha? Sa inumin po, mga tubig, nag-iimbak po kayo. Na, Kaya po, ano, mineral. ano pong mga ginagawa niyo ngayon sa araw-araw? Yun lang, wala iba, maggawa ng basahan. Wala ko pa ginagawa. Nag-iigib po ba kayo? Ha? Igib-igib po, pag tubig. Ito, nagpapaigib ako, bayad ang kuan. Yung igibin ng tubig para pagbukas, mga plato, pang daing. Ang pag-inom, iba yung pag-inom, mineral. Ganun din po sa pagtanim, may nag-iimbak po kayo ng tubig, nag-iigib po kayo. Nagpapaigib po kayo ng tubig. Oo. Pang ano po, pang ano sa mga tanim. Ano pong mga tanim niyo dito ngayon la? Ha? Ano pong mga tanim niyo dito? Ayun, kamote, kamuting bagin, kamuting kahoy, mga gulay. Pwede po ba samahan niyo po kami ngayong araw po na to para po masamahan po namin kayo sa kung anong mga ginagawa niyo sa araw-araw kung tayo po ng pagbabasahin. Tutulong po kami sa inyo kung sa isang araw po na to. Tutulong kayo ng paggawa ng basahan. Kung ano po yung gagawin niyo ngayon? Oo, ayun, magpagawa ng basahan. Tara. Magagupit. Marami pang gunting lang. Kakaintay na. Dalawa ng gunting ako. Paano na? Gano'ng kanipis? Diretso. Kakaintay. Binibili mo yung tela la? Mm. Magkano ang ano niyo? Kilo-kilo yan? Ano yung tawag? Pinantilo yung kina namin. Ano? 1,200. Yung isang bandel. Ah, bundle. Nasa ilang kilo yun na? 30 kilos. 30 kilos. Hindi, sandali lang. Ay, huwag mo eh. May isa po. Baka. Isa lang, edit mo. Isa lang. Yan. Yan. Luwagan mo po kuya. Nakalaw-law yung sa gitna. Opo. Huwag lang po yung sobrang law-law. Isa na makabali. Tama po ba yun? Dito na sila lang naduling. Itim kasi, mahirap yung isang kulay lang. Lalo na itim, hindi gano'ng makaklaro. Hindi magkakamali. Hindi pa pwede magkakamali. Bawal lang magkamali ha. Bawal magkamali. Saan kayo nag-iigib ba? Sa kanang balon, yung ano, yung pangkuan ba, panghugas, isabaw. Pero inumin, doon sa kanang baryo, yung inumin. Punta lang. Saan tayo pupunta? Mag-iigib. Dito tayo. Maambon na po. Uulan na po. At dahil limitado lamang ang supply dito ng tubig sa bundok at ang tanging lamang pinagkukuhanan ng isang lumang balon na nasa paanan ng bundok.
Ngayon ay masasaksihan natin ang hirap ng pag-iigib ng tubig at malalaman din dito kung gaano kaimportante ang bawat patak ng tubig na ating ginagamit sa araw-araw. At dahil sa karanasang ito, ay maraming aral na patuloy na mananatili sa amin, mga leksyon at patuloy na magpapahalaga sa mga natural resources na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay supply sa atin sa pang-araw-araw. Lagi nating tatandaan, binibili man ito o nakukuha ng libre, ay dapat patuloy nating itong pagpahalagaan at bigyang importansya. Patuloy nating mahalin ang ating mahal na kalikasan. Ayan, araw ko. Pagbalok. Oh. Dito ay matutunghayan natin kung gaano kahirap ang pag-iigib ng tubig sa balon. Makikita din natin dito kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng mineral at ng tubig na galing sa balon. Hindi siya ganun kalinis, ngunit malaki pa rin ang maitutulong nito bilang pandilig ng mga halaman at panghugas ng mga plato na magagamit din sa araw-araw. Hindi madali ang lahat ng prosesong ginagawa nila mula sa pag-iigib ng tubig sa balon hanggang sa pag-akyat nito sa pinakataas pa ng bundok. Lalo na kung ang daraanan mo pa ay maputik dahil sanhi ng ulan. Hindi rin ligtas itong inumin dahil sa mga contamination na nanggagaling o bakterya na pwedeng magsanhi sa atin ng pagsakit ng tiyan. Ngunit magagamit pa rin ito sa mga pangunahing bagay tulad na lang ng pagdilig ng mga pananim at paghugas ng mga platong gagamitin sa pagkain. Mahirap man, sulit na sulit pa rin para sa amin ang ganitong klase ng experience at maramdaman namin na kami ay nakakatulong. Mahirap man ang lahat ng aming mga ginawa, ay masaya pa rin kami dahil kami ay nakatulong kahit na isang araw lamang. Ganito naman ang proseso ng paggawa sa basahan. Kamuting kahoy, kamuting bagin. Yung binenta ko, alugbati. Magkano yung benta niyo sa ganun da? Ay, hindi pareho. Makabenta ko ng 15 tali. O niya, ang kuan, mga tali. Yung kamuting kahoy, 3 kilo kagahapon. Ito, bunutan niya. Pabunutin niyo daw. Ay, walang laman. Oh, meron pala. O dami. Naputol, kuya. Ngayon lang din namin nalaman kung papaano ang magtanim at mag-ani ng kamoteng kahoy. At sa ganitong paraan, ay makakatulong din kami para maraming mabenta si Lola Emma sa isang araw. Salamat. Biyaya galing sa Panginoon. O ikaw pa, galing sa inyo.